Duwa ang kumpirmadong binarawian ng buhay, bantang 7 iba pa ang irido matapos bumangga ang sarong bus na biyaheng Bicol, Manila sa sarong kahoy sa Plaridel, Quezon. Binisto ang duwang binarawian ng buhay na sinda Vicente Cupino, 42 anyos, de Cantiwi, Albay, asin si Nicky Abad, 24 anyos, kan San Isidro, Pilic, Pur. Base sa investigasyon kan Plaridel Police, bandang alas 12 ng magaon kasubago, pigdadalagan kan Antonina Bus halit sa rehiyon Bicol, ang kalabaan kan Maharlika Highway. Pag-abot-subot sa sarong kurbadang porsyon sa barangay Tanawan, sarong kasabatan kaining bus ang nag-overtake. Tanganing malikaya ng mabanggaan kay ang kasabatan na bus, kinabik kan driver kan Antonina Bus na pigbistong si Rich Sevilla ang Manipela dahil ang tanganing mabangga kay ang sarong puning kahoy na talisay sa gilid kan highway. Dead on arrival sa ospital, ang 2 biktima mantang bigubulong mangunyan ang mga naherido sa Emil Juan General Hospital sa Banwan, Kanatimunan. Ang 7 mga naherido naghali kadaklan sa probinsya ng Camarines Sur, asin Albay. Nabisto ang mga ini na sinda Eugene Espola sa Legazpi City, Rosita Ilorada sa Legazpi, Jonathan Clotario Cantiwi, Albay, Jordan Belches Cantiwi, Soledad Corpero Cantiwi, Joker Igna Cantiwi, asin Mia Bad kan San Isidro, Pili, Camarines Sur. Nakabandera pa ngunyan ang gale warning sa kadagatang kagatipulang masingaling paluwas na kanlasyon si Bagyong Helen. Nakantabay digdihan mga bayaheros pati na mga residentes sa pag-irilig na baybayong kapasakaw asin sa partido nagbabareta si Mark Bonga. Namatay ang nagkaparang residente sa coastal air sige sa Camarines Sur ang naging epekto ni Helen. Makukusog na ala nagpahili sa kadagatan kang Kabusaw, kung kaya naganda ang lokal na gobyerno sa posibleng storm surge. Nainformaran maninda mga residente sa ating mga barangay officials. Ang ginigibo mi through communication. Pag-abot ng news na hali sa alert ng PDRRM, ang ginigibo ko kayo, sinisend ko man ini sa mga barangay camping, saka kuminsan itong mga tanod, mga sitlang tanod, nangarig maaraman ninda na araw ka ang sitwasyon kang Kabusaw. Pero ang barangay Castilla sa pagbabahang barangay lalo kung nagbabagyo makusog ang uran digdi sa Kabusaw, Camarines Sur. Kung minsan minalampas ini sa seawall kang barangay. Ay na po magdantubig igdiyo, nakupot na arong kalangkaw. Siyempre mas takot ka pa ang tubig kalangkaw na. Tulong simana nang daing nakakalawod sa dagat ang mga parasira kang barangay Cirilo, Pasakaw, Camarines Sur. Makusog pa kaya ang dagat at peligroso ini para sa inda. Kung mapadagot ini posibleng maggutom na sa indang pamilya. Tao po dito nagditiruos. Pagkatakula po ang tubig ng dagat, gabos po ng tao digdi, nasang po digdi tayo. Ang tubig po abot po digdi sa tinampo. Sa ngunyan, kanselado pa kang Coast Guard ang mga biyahe kang mga bangka sa NATO Sangay at Pasakaw Port. Ito nga ni may tatara ang mga aksidente sa dagat. Posible man subot ibalik ninda sa normal ang operasyon anuman na oras kung ibaba ng gale warning sa Camarines Sur asin Kabikolan. 35 gross tons and below na sakyang pandagat, ina-advisean pa din sinda na kung pwede na mag-biyahe, arog kung sinuspende na kang sa to yung mga detachment commander yung biyahe sa arog ganing lugar, dapat din na sinda magpirit na magbiyahe pa. Dahil magtitutugutan ang pagbiyahe pa siling karamuan sa Kudunyan. Siguro sa PNP Maritime Command, makusog pa ang alon, at peligroso pa kang tutugutan ng mga lansa. Ako si Mark Bongat para sa isyong ngunyan. Naipulisa sa iyang pamilya sa Banwang, Kantigaon, ang hobi na pulis na binawian ng buhay sa sarong shooting incident sa Banwang, Kantimanan. Nagbabareta si Kay Butakta. Tulong sa Ramit na Aki ang binayaan ni PO1 Arnel Carillo digdi sa Barangay Gubat, Tigaon, Camarines Sur. Binawian niya ng buhay matapos kang shootout sa Ligmanan, Kalagtagtag na Banggi. Haros lang makatungod ang pamilya kaini. Niyenta sa nag-aandam na kuta na sila sa pagpapakasal sa iyang long-time partner na si Juvie. Sa pangyayari ini, iaram ni Juvie kung paano itutulod ang pagpapadakula kan mga aki.
Mientras na anong nabulan pa sa naan bunso Inda. Sararot pa na yung mga aki ko. Paano niya itaguyod? Ano mo? Taray-maray pa sa nado kayo. Nagpuli ang tugang kan pulis hali sa Jeddah bilang paghahanda sa planong pagpapakasal. Kaya nga piglalaoma na iniyan sa iyang aabutan. Gulpi ko ta sa buot ining plano lalo na para sa mga aki. Ano, makulog naman ito buot kasi halos alam na kami magkahilingan man kami, madali. Binagal ko pa silang sing-sing para takasal. Kung anong pigagat kantugan ko, pigkatao ko. Madaba kong marayan. Sabi ko nga rin sa Inda, pasalamat akong maray. Tanabag ko na ako bago nagusto araw kandati. Siguro kung araw ko kandati, baka nagarin ko manutulid. Nagano sa iya. Pinapasalamat ko. Ngunit na hapon, dinaranas sa harungkan pamilya Carrillo at bangkay kaini, hali sa Libmanan. Kaya makatubudan niya sa sinapo kan aki, na nagibo sa naman kan sa iyang trabaho sa pagmantinil kan pa si Orden. Naghahanap sinda ng hustisya. Asin dawa paano, matawan man lamang daw ni piso at dinaya ang pamilya. Matawan man siya ng hustisya. So, tama po hustisya. So, pantay-pantay. So, dahil man po maapian aki ko. Mag-iri na tamay, maninganap buhay. Nakikiagad man kami nga limba. Tabangan man, namatawan man ining maray na. So, tama ining mga aki, tamay tulong aki. Mapakasal lang kami. Iyon talagang gusto niya. Parang pag-iba niya yan, illegal na yan, may basbas na ang simbahan. Tapos, Ako si Tubitas Taas, asing inian, isong yan. Naaalarma na ang liga ng mga barangay dito sa Camarines Sur sa magkakasunod na pagdidiksyonan ng mga opisyal ng barangay dito sa probinsya. Chief Consider ni Daily kasabay ng pagtaunin ayuda, nagbabareta si Mark Bonga. Kinukundel kan liga kang kapitan digdi sa Camarines Sur ang surunod sa pambabadi sa mga barangay official. Nagpasara sila ng resolusyon ang sangguniang panlalawigan tangang imbestigaran ang serikang krimen na ang biktima mga pag-iriban ninda. Pikimbitaran man ninda ang 9th Infantry Division para sa pagtabang pag-imbestigar kung ano pa ang pwedeng makatoning linaw sa pambabadil kay Kapitan Gerald Reguliano kang New San Roque. Pamayo kang 9th IB, dito sa Bicol, para po makataw kung ano mga plano nila para mapundo na po yan. Pinakuring biktima ngunya ni Bayolensya si Kapitan Crescencio Labrador sa barangay Kamambugan sa Libmanan, Camarines Sur. Nag-uulay na ang liga kan sa indang may tatang suporta o ayuda sa pamilya. Libmanan, nasa hospital man, dahil paisip kung ano ang naitutabang dyan, pero kami po may mga imigitabang sa gadan lang. Ang sarupang barangay Kagawad na biktima sa suway na insidente, si Kagawad ni Calor Mugasa na biktima kang pababadig gadan sa kaparehong banwaan. Alagad medyo minimal sa naay matatabang digdikang liga, huwita dahi kumpleto ang pagtaukang biktima ng annual dues. Digi po sa Kagawad, makabot lang sa mga lead certificate, mapadaraman po kami tabang sa liga. Nangapudan ang DILG Camarines Sur na repasyon kang PNP ang mga kasong ini na ang biktima mga barangay officials. Kung dahi subuot mauntok ang bayolensya laban sa mga barangay officials. Well, ang hiling takayan is really it's an important concern sa tuya na kasi anything that has something to do with peace and order, siyempre gusto ta matuninong ang sa tuyong mga komunidad. And with these incidences, siguro we really have to check. Although we have really to know kung ano ang causes talaga kami. Nakandam naman ang asistensya kan DILG sa mga biktima. Kaya puhan lang ang koordinasyon sa buwan sa lokal na opisina kan DILG sa munisipyo kan mga pamilya kan biktima. Ako si Mark Bongat para sa isyong ngunyan. Nagbiglag na kan kanilang pagkauyaman mga residentes sa Banwaning Baaw at pagtaray na lugar kadung ang daw ng brown out o kawarang supply ng kuryente sa isang lugar. May report si Charissa Pantaluna. Posibleng abuton pa rin tulong aldaw ang eksperyensya ang pag-brownout sa nagkapirang barangay sa Banwaaning Baaw at Bula, Camarines Sur. Ini matapos maraot ang sarong transformer sa Banwaaning Bula na minadistribute ng kuryente sa dakulang porsyon kan Baaw.
Sigun sa manehamento kang Kasureko 3, suod mapapino na ng pag-irahay kang transformer. Alaga di paman masyerto kung na rin maibabalik sa normal ang supply, niyatras na padagos ang halawig na brownout sa mga lugar na ini. Ang nagkapirang residente puungot na sa sobra sa 24 oras na kadigluman. Gabos, nagkakasirimot na sa pagbakal ng kandila because according to a source na nakaulay ko this afternoon, ang mairahay, maabot pa lang haling Manila. Ang Kasureko 3 naglalaom na sa urong kadaling panahon matapos na sa ilang pag-irahay asin maibalik na sa normal ang supply ng kuryente. Sa rin sa pagtalunan para sa isyong ngunyan. Nakapalaan maeksundir ang termino kan tulong mga direktor ng Kasureko 2 na nakakasabot ka mga banwan kan Pili, Minalabang kasintan sa own area di sa Dinaga. Itig-oktaba ang district election ng Kasureko 2 sa Junta Direktiba sumabot ko ng 25% ng bulan. Sigun sa Kasureko 2, may nagkatarang issues kaya subot sa lawgang kooperatiba, ang dapat ko ng tawan atensyon ang testo maganda para sa eleksyon. Ang Naga South District, Pili at Minalabak District, ang tulong distrito na kuta na magkakaiguan ng eleksyon. Mismong Alcalde Jan Bongat at sinabugada Miles Rakid Arroyo subot, ang naghagad sa kooperatiba na dahil muna idagos ang eleksyon. Initangaling pabulon muna ang plebisito para sa House Bill 4820, in kasong madagos ini sa masunod na bulan. Sa presente, ibinago sa mabot na October 28 ang eleksyon imbes mo niya na bulan. Ninhuli ka ni malawig pa sa pwesto si Director Delphine de Vinegracia at Pili, Director Adan Butor kan Naga South District, at si Director Larry Basmayor kan Minalabang District. Masunod. Mrs. Binadil kan sariring agom ninhuli sa selo sa Banwan kan Goa ang tabayanan sa pagbabalik kan issue ngunyan.